Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging speaker of the house. Mga kabayan, isa lang yan sa mga napakainit at matapang na pahayag ni Sandra Cab para dito kay Speaker Martin Romualdez Jr. Sa isang interview, matapang at galit na galit si Sandra Cam dito kay Speaker Romualdez. Sabi ni Cam kung hindi dahil kay Inday Sara, walang Pangulong Marcos Jr. ngayon at walang Speaker Romualdez na tambaloslos ngayon dyan sa Kamara. Sinabi ni Sandra Cam na masyadong naging mayabang itong si Romualdez matapos bigyan ng posisyon ni Pangulong Marcos Jr. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay mo sa amin. At inulit din niya sa kanyang pahayag na malaki ang naging utang na loob ng mga Marcos kay dating Pangulong Duterte dahil ito lang ang nakapagpalibing sa ama ni PBBM na si former President Bongbong Marcos Sr. 3 dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matigas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayanang Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Nabanggit din ni Sandra Cam ang sinabi ni dating Pangulong Duterte noong election period na weak leader itong si PBBM. At mukhang nagkakatotoo nga dahil tila tahimik at wala siyang ginagawa kahit patuloy na tinutuligsa at binabatikos ang kanyang pinsan kung saan ay tila ito ang magpapabagsak sa kanya bilang pinuno ng ating bansa. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kailangan na ba talagang magsalita at umaksyon itong si PBBM para patalsikin ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo?
Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matigas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayanang Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsa ka dyan, magtanggo ka na lang para magburubaliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. Okay, may grabing mga sunod-sunod na pasabog ni Senator Amy. Itong pinaka-latest yung nagsalita siya sa isang prayer rally, prayer gathering. Grabe, it is sort of a prayer para sa kanyang kapatid, presidente, na napalibutan ng mga demonyo, mga uhaw at sakim sa kapangyarihan. It's a very moving speech prayer. Pakinggan natin si Senator Amy. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming majority leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Okay, so kita nyo,
Napansin ko, mangiyak-iyak, full of emotions, si Super Ate. According to Maharlika, siya ang nag-post nito, prayer gathering ito ng Jesus is Lord Fellowship. I believe ito kay Brother A.D. Villanueva. Ilang beses din akong nag-attend ng fellowship ng Jesus is Lord. Iyon po itong church ni na Senator Joel Villanueva. Okay. So, talagang prepared speech, prepared prayer, pinag-isipang maigi bawat kataga na binigkas ni Super Ate, Senator Amy. So, it's basically a prayer na sana ang kanyang kapatid, ang Pangulo, huwag niyang sayangin ang tiwala ng taong bayan na bumoto sa kanya. Yung tiwala natin. 31.6 million, the biggest margin of yung panalo sa Philippine history. Grabe. Landslide ang panalo. Ang daming nagtiwala sa kanya. Tayo po, nagtiwala sa Marcos Jr. na magiging like father, like son, di ba? So, yon yung unang punto ni Senator Amy na sana ang Panginoon liwanagan ang isip ng kanyang kapatid. Huwag niyang sayangin ang tiwala. Huwag niyang sayangin ang second chance. Ako, halos hindi ako makapaniwala na may isang Marcos na nakabalik sa Malacanang after 36 years. At nung nakabalik na nga, ang daming umasa na bayan babangon muli. But, mag 2 years na ang presidency ng Marcos Jr., makikita natin na kulang, hindi makatake o take off. There's something wrong. So ano yung something wrong? Yun, grabe yung binitawan ni Senator Amina. Ang problema, yung nakapalibot sa kanya na tinawag ni Senator Amy demonyo, sakim at uhaw sa kapangyarihan. Yun po ang kalaban ng ating bansa ngayon. Kaya tama yung nangyari sa prayer gathering, ipagdasal natin ito sa Panginoon. Kasi may may pag-asa pa, may 2 years pa 4 years. Tama ba? Marami pang magagawa ang administrasyong ito kung ang Pangulo, siya talaga ang magiging kapitan. Siya ang in charge. Siya ang commander-in-chief. Siya ang lahat na susunod. Marami pang mangyayaring maganda. Dahil ulitin ko, yung tatak Marcos na sa kanya. But then, yung nakapalibot sa kanya ang problema. So, dasal. Kaya, it's a prayer gathering sa loob ng isang church. Ulitin ko, magandang church of fellowship ito, GIL. Nakapag-attend na ako minsan. Tama-tama ngayong today, Sunday, di ba? Mamayang gabi yung prayer gathering sa Davao. It's another prayer rally. Sana pakinggan ng Diyos ang ating dasal. Na God intervenes. Kasi kung walang intervention ng Diyos, kawawa ang ating kinabukasan, yung mga anak natin, mga apo. So sinadya niya talaga, ipos yun, yung dismayado na siya sa kapatid niya dahil maangan lang siya sa PI initiative ng Kamara na yun pala, alam niya. Gusto niya na magkaroon ng charter change para tatagal pa siya sa posisyon. Maka 10 years siya na mangulo. So, ang description ni Senator Amy sa kanyang kapatid, hindi niya nakilala.
mas masahol pa siya sa bintang. 'Di ba? Diktador ang bintang sa kanilang amahan. Hindi ko na siya kilala. Traidor siya sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa pamilya.